praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, umpisa natin ang bagong araw, bagong linggo, ang ating bagong buhay sa pamagitan ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Palaging merong bagong grasya at biyaya binibigay, pinagkakalob ang Diyos sa atin. Pero bakit ba napakarami sa atin nananatiling malungkot? Marahil dahil luma pa rin ang ating pag-uugali. Marahil may sira ang ating pagkatao. Kaya naman hilingin natin mga kapatid sa pamagitan ng banal na misang ito, baguhin tayo ng Diyos para manumbalik ang tuwa, ang saya, at kapayapaan sa ating buhay. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkaloob mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ka ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ko ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang hihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya?
Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot. At niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap itong natalos ng ating niloloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makakapag-ayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking kinasal? Hindi. Kapag wala na ang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Wala nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bayong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po ang mararamdaman niyo
Kung isang araw, biglang dumating ang minamahal mo at binigyan ka niya ng bagong cellphone. Siyempre, excited ka. May case pa. Ang ganda ng balot ng cellphone. Kinakabahan ka kasi alam mo, mahal yun. Pero pagbukas mo, dun sa case ng cellphone, ano ang laman? Tuyo. Prank lang pala. Hindi ka ba magagalit? Anong mararamdaman mo kung binigyan ka ng regalo? Ang ganda ng wrapper. May ribbon pa. At nung binuhat mo, pagkabigat-bigat. Pero nung binuksan mo, ano ang laman? Hollow blocks. Hindi ka ba maiiyak? Kasi parang niloko ka ng tao. Di po ba? O kaya, kapag nakakita ka sa grocery, ang sarap ng itsura ng strawberry. Ang ganda ng packaging, discounted pa. Binili mo, inuwi mo. Pero pagbukas mo, naamoy mo ang baho. Pagtingin mo, yung ilalim, yung ibang strawberry, puno ng amag. False marketing pala. Hindi ka ba masusuka? Mga kapatid, unawain natin, ganyan ang ginagawa ng masama. Ang masama, magaling magbalot, magaling sa presentation, pero ang laman, bulok. Pinapaganda ng masama ang kasalanan para magmukhang reward o gantimpala natin. Pinapaganda ng masama ang maling relasyon para magmukhang true love. Pinapaganda minsan ng masama ang inggit para masabi mo, yan ang iyong motivation. Pinapaganda ng masama ang iyong galit para magmukhang may pinaglalaban ka. Pero kapag binuksan mo talaga, sira ang loob, wasak ang pamilya, gulo ang iyong isip, ubos ang pera, pati ang pagdadasal mo, natutuyo ka. Pero ito po ang mabuting balita. Ang Diyos hindi tulad ng masama. Ang masama, maganda ang balot, bulok naman ang nasa loob. Pero ang Diyos, simple ang balot, pero buhay ang loob. Araw-araw, nakakalimutan natin, binibigyan tayo palagi ng bago ng Diyos. Bagong araw, bagong pagkakataon, bagong awa, bagong lakas, bagong simula. At yan po ang diwa ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. No one pours new wine into old wineskins. May bagong alak na pinagkakaloob ang Diyos sa atin araw-araw. At ano po ang new wine? Ano yung bagong alak na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po yung mga bagong gawa, bagong biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kapag pinatawad ka ng Diyos, new wine yan. Kapag hinihila ka niya pabalik sa Kanya, new wine yan. Kapag binibigyan ka ng panibagong pag-asa, new wine yan. Kapag tinuturuan ka niya na magmahal muli kahit na ikaw ay nasaktan, new wine yan. Kapag binibigyan ka ng lakas para tumigil ka sa iyong mga kasalanan at bisyo, new wine yan. Ang problema, may bagong biyaya, pero luma pa rin ang ating lalagyanan. Ang tanong, ano po yung mga old wineskins natin? Ano yung lumang lalagyanan natin sa buhay? Yan yung mga ugali at paraan natin na nagiging balakid sa pagtanggap natin sa grasya ng Diyos. Old wineskin, kapag ayaw mong magbago, kapag sinasabi mo, ganito na talaga ako wala na kayong magagawa. Old wineskin, kapag sarado na ang puso mo, kapag ayaw mo nang magtiwala muli, ayaw mo nang magmahal muli, old wineskin. Kapag tamad ka na at yumayabang ka, kapag sinasabi mong, ayaw ko na magsimba, para-parehas lang naman. At alam ko, yung pare, makasalanan din yan. Old wineskin. Kapag nagmamatigas ka pa sa maling ginagawa mo, sinasabi mo na, lahat naman ng tao makasalanan. Normal lang naman na magkasala. Old wineskin. Kapag makasarili ka, kapag wala kang ibang iniisip kung hindi ikaw lang. At ito po ang kahinaan natin. Hindi naman po masama ang bagong alak, pero ang problema, luma ang lalagyanan natin. May nag-message po sa akin, isang follower natin,
Nagpapatulong po siya sa akin, nagpapadasal. Kasi hirap na daw po siya sa kanyang nanay. Ito pong kanyang ina, may gambling addiction. Nauubos na daw po yung pera nila. At mas malala, religious pa yung nanay niya. Ginagamit pa daw dahilan ang Diyos sa kanyang pagsusugal. Ang paniwala ng nanay niya, gusto daw ng Diyos na siya'y sumugal para magkaroon sila ng pera. Kasi kapag nananalo siya, sinasabi, binebless ako ni Jesus. Pero kahit na pagsabihan siya ng anak niya, ayaw niyang makinig, nagagalit pa siya. Di ba, mga kapatid? Ganyan, kapag dumarating ang grasya ni Lord sa atin, naiirita pa tayo. Ayaw nating tanggapin kasi nasanay na tayo dun sa mali nating ginagawa. Nagagalit tayo kasi ayaw na nating mag-adjust. Tumigas na yung ating loob. Ang grasya ng Diyos, hindi po yan dekorasyon. Kapag pumasok ang biyaya ng Diyos sa iyo, babaguhin ka talaga nito. Kung ang puso mo luma, matigas, sarado, tapos biglang nakatanggap ka ng bago, anong mangyayari sa iyo? Puputok ka. Di po ba? Kaya yung iba, imbis na tumanggap, umaalis na lang. Imbis na magbagong buhay, nagagalit, umiinit ang ulo. Imbis na magpakumbaba, nagiging defensive sila. Kaya ito ang tanong, may bago ka bang lalagyanan ng kanyang grasya? Huwag nating itatanong, ano ang bago? Gusto natin palagi sa mga bago. Ang mabuting balita, palagi namang merong bago eh. Pero ang problema, ikaw lang ang nananatili na luma. Ang problema, ikaw lang ang nananatiling hindi nagbabago. Amen? Ang mas mahalagang tanong ito, ako ba? Bago na ba ako? Binago ko na ba ang aking isip, ang aking puso, ang aking kalooban? Kasi masasayang lang ang grasya ng Diyos kung luma pa rin ang pagkatao mo. Amen? Ang mabuting balita, kahit na ang lumang sisidlan ng alak, pwede pa rin magbago. Kasi po nung panahon ni Jesus, para sumariwa, lumambot po yung wineskin. Anong ginagawa nila? Binababad po nila sa tubig ng ilang araw. At pagkatapos, palagi pong pinapahira ng olive oil. Tingnan niyo po yun, kahit na yung nanigas na sisidlan ng alak, pwedeng magbago. Kahit ikaw, pwede kang baguhin ng Diyos. This is why the new wineskin is really a process of renewal. 3 pong praktikal na payo sa inyo para magbago ang isip, ang puso at pagkatao mo. Una, lalambot lang ang puso mo sa pagpapakumbaba. You want to renew yourself, be humble, have humility. Every day, every day. Sana marunong ka magsabi na, Lord, turuan mo ako. Sana sabihin mo sa iba, pasensya ka na. Sana marunong kang umamin naman, mali ako. Sana masabi mo, kailangan mo ang tulong ng iba, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Amen? Ang grasya, hindi po pumapasok sa pusong mayabang. Ang biyaya ng Panginoon pumapasok sa pusong marunong yumuko. Amen? Pero pangalawa, piliin mong magbago. Have the willingness to change. Conversion, transformation is not an accident. Meron yung mga iba, magbabago din ako, darating din ang araw, hayaan mo ako. Di po tama yan. Conversion and transformation is always a choice. It is intentional. Kung gusto mo ng bagong biyaya, dapat handa ka. Putulin mo ang kasalanan. Iwanan mo ang maling relasyon. Ayusin mo ang priorities mo. Ibalik mo ang sarili mo sa pananalangin, pagdarasal, pagsisimba. Matuto kang magpatawad kahit na dahan-dahan lang. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kung gusto mong magbago, disiplinahin mo ang sarili mo. Amen? Renew yourself daily through discipline. At napakaganda po nung salitang disiplina. Kasi kadugtong po niyan ang pagiging disipulo. Nagkakaroon ka ng disiplina kapag ikaw ay isang
disipulo. Mahirap pong magdisiplina, hindi po ba? Pero nagiging madali ang pagdidisiplina ng iyong sarili kapag may sinusundan ka. You can only discipline yourself if you become a disciple of the Lord. Amen? Kapag ang puso mo hindi mo inaalagaan ng mabuti, pagtataksilan ka niyan. Kaya nga po, meron mga iba na bibigla tayo, nababalitaan natin, na atake, hindi na nagising. Kasi hindi naman nagpapacheck up. Hindi po tinitignan ang kalagayan ng kanilang puso. Hindi po ba? Ang pusong bumibigay, humihinto, ibig sabihin, hindi inalagaan ng mabuti. Ganyan din po sa grasya. Hihinto ang pagpasok ng grasya sa iyo kung hindi mo inaayos at inaalagaan ng mabuti ang kaluluwa mo. Kaya kung araw-araw, kahit na maikling dasal lang, kakaunting katahimikan, kahit isang sakripisyo lang, gawin mo. Yan ang pagdidisiplina mo, pagsasaayos mo sa iyong isip, puso at kaluluwa. Kasi ang biyaya ng Diyos, parang alak. Kapag pinabayaan mo, masasayang. Ang alak, kapag pinabayaan mo sa mainit, nagiging suka. Di po ba? Pero kapag nilagay mo sa malamig na lugar, iniingatan mo ang alak, kahit na pagkatagal-tagal through the years, it becomes more delicious, mas sumasarap. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The devil gives you beautiful packaging, but with a rotten content. But God may give you simple packaging, but inside, there is a brand new life. Anong mas gusto mo? Magandang balot, sira ang loob, o kahit na simpleng balot, pero buhay naman ang nasa loob. Ang masama ang style niya, sarap ngayon, hirap bukas. Pero ang Diyos, baliktad, hirap ngayon, himala bukas. Kaya kung may bagong grasya, new wine si Lord na binubuhos sa iyo, yan yung mga bagong chance, bagong tawag, bagong pag-asa. Kapatid, wag mo naman sayangin sa iyong lumang lalagyanan. Magdasal po tayo sa banal na misang ito, naway baguhin tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng bagong puso, bagong isip, bagong pag-uugali. Para ang bagong grasya niya ay hindi mawala, hindi masayang. Hindi ito ay manatili, magbigay sa atin ng buhay, lakas, tuwa, at kaligtasan. Hindi lang ngayon, kung hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid,
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ang katiyakang, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa bukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay makaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maaaring narinig nyo na po yung kasabihan sa Ingles, you can't teach an old dog new tricks. Matanda na ako. Di ko na kaya. Yung mga bata, sila na lang ang may kaya niya. Pagpasensya na ako. Ganito na talaga ako. But again, that is the trick of the evil one. Habang buhay tayo, pwede pa tayong magbago. And the Lord is inviting us to constantly renew ourselves. That is the meaning of the new wineskin. Kahit ang
luma, tumigas ng sisidlan, ng alak, pwedeng maging sariwa, pwedeng maging bago. Kung ibababad mo sa tubig, lalagyan mo ng olive oil. So we can renew ourselves daily. Dahil kung hindi ka magbabago, hindi ka makakatanggap ng bagong grasya galing sa Diyos. Amen? And three things that we can do practically to renew ourselves. First is humble yourself always to God. Have a heart that is full of humility. Because humble hearts are grace-filled hearts. But secondly, have the willingness to change. Huwag mong iiwan sa aksidente. Huwag mo nalang hahayaan. Kapag pinili mo, may magagawa ka. But third and last, have the discipline. Mahirap disiplinahin ang sarili. Pero mas madali kapag meron kang sinusundan. That is why you can only discipline yourself if you become a disciple of the Lord. Kaya habang tayo po ay nagdarasal na, baguhin mo ako, Panginoon. Isa din magandang dasal ay, turuan mo akong sumunod ng tapat sa iyo, Panginoon. You cannot renew yourself without coming close and becoming faithful to Jesus. Baguhin mo ang sarili mo at araw-araw may bago kang biyayang tatanggapin galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.